Salita ng ating Panginoon at ang pag-aaralan po natin, pamagatan po nating I'm on my way towards victory. Yan, victory pala dapat magalak po tayo sa oras na ito. Amen. Wala pa po. Victory, di ba? Victory. So, ibig sabihin, merong gagawin ng Lord sa buhay po nating ito. Na alam niyo po ba, itong Israel, ito na po yung, kumbaga, finally, na magko-cross po sila dito sa Jordan. Na kung saan, prepare po nila yung sarili nila spiritually, na kung saan, andoon po yung pagsunod po nila kay Yahweh. Amen? So, kung saan din po, nandun din, handa na rin po sila na magsimula para doon sa ipinangako ng Panginoon, which is the promised land. So, ito na po, pagtawid nila ng Jordan na ito, pagbagsak nila po doon sa wall of Jericho na yon, yun na po yun, yung promised land na ng ating Panginoon. So, ready na sila na i-claim yung land na yon, na kung saan, nandoon po yung flowed with milk and honey, na kung saan po sagana po itong promised land na po ito, na kung saan yun po yung Kanaan po na tinatawag po natin dito. So handa na po sila na i-claim po yung promise ng Lord. So itong Israel na ito, kumbaga itong wall of Jericho na ito daw po ay isang benchmark para sa kanila, kung saan talagang malaking harang para sa daraanan nila, na kung saan nandoon na yung victory pero meron pang malaking harang. Katulad po rin sa buhay po natin. Minsan gusto natin ng victory sa buhay natin, ng tagumpay, pero maraming nakaharang po. Na-experience po natin yan, maraming nakaharang. Hindi mo naman makakamit yung tagumpay na yon kung wala kang pagdadaanan. Amen? At tulad sa pag-aaral, di ba po? Hindi ka daraan sa mga quizzes, sa mga exam, di ba? Hindi ka daraan sa mga terror ng mga teacher. Kumbaga sila yung mga harang para ikaw ay makagraduate. Hindi ka daraan sa mga bagay dito sa mundong ito para makamtan mo yung victory na yon. Katulad po nitong Israel na ito, nandoon yung harang na yon, yung wall of Jericho. Kaya nga po, dito po hinihanda sila ni Yahweh na kumbaga pinalakas muna sila. Diba? Sino ba yung may mga muscle dyan? Ayan. Sino kumbaga pinalakas muna sila ni Yahweh para kung saan kung daw ma-experience sila yung military victory and conquest. Na kung saan po dito, sabi dito, Jericho was the first city they had ever seen that was surrounded by huge walls. So ito lang daw po yung nakita nila sa city po ng Jordan, na kung saan napakalaking mga pader, na kung saan naharang para sa tagumpay nila. Na kung titignan po natin, napaka-imposible na gibain po yan. Kung titignan po natin, ilang mga mason po ba ang tawag doon? Ilang mason kaya ang makakagiba ng wall of Jericho na yan? Nang ano lang po mano-mano lang po, walang bako. Bawal po yon. Yung kung titignan po natin, ilan kayang mga tao, di ba? Napaka-imposible naman na gibain yan. Kasi nakaharang yan sa daraanan nila. Napaka-imposible talaga na mapabagsak nila yan. So nakikita po natin in our physical sight, di ba? Napaka-imposible. Pero nakita po ng mga Israel, pinakinggan pa rin nila kung ano yung instruction ni Yahweh sa kanila, na kung saan sinabi ni Yahweh, mapapabagsak nila itong wall of Jericho na ito. So, katulad po natin, we live today in a day of battles and struggles. Katulad din po natin sa buhay natin, tulad ng mga Israelita na ito, namumuhay rin po tayo sa buhay natin na punong-puno ng pagsubok, ng mga labanan. Sino po yung may mga labanan sa buhay? O kalaban ng mga nanay, kalaban ng mga kapatid, di ba? Katulad ng preaching ni Pastor kanina, di ba? Katulad, meron din tayong mga laban sa buhay po natin ito. Marami rin po tayong mga struggles sa buhay po natin ito, na katulad nila, na i-experience din po nila yan. Kaya, kailangan natin malaman how to fight.
Hindi po yung labanan yung mga nanay po ninyo. Hindi po doon. Kailangan na malaman po natin na God is able to give the victory. Na ang Diyos ito, kayang-kaya niyang ibigay yung tagumpay sa buhay po natin na ito. At kailangan natin malaman na kung paano sumunod tayo sa Diyos para makamtan natin yung victory. Kaya ito po yung itinuturo ni Joshua doon sa mga Israelita, yung mga valuable lesson na ibinigay sa kanya ni Yahweh at sa natutunan niya doon sa mentor niya na kung saan si Moses, di ba po? Kung saan magli-lead sa kanila sa tagumpay, kailangan nilang sumunod sa instruction ng Lord. Amen. Katulad pag nag-e-exam po tayo, di ba may instruction doon? Sabi doon, circle the correct answer. Ang ginawa mo, chinek mo yung ano. Dahil hindi ka nagbabasa ng instruction, chinek mo. Kaya pagdating ng exam, 0 ka tuloy. Diba, kailangan basahin muna natin yung instruction para tayo makasunod sa ipapagawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, katulad ng mga Israelita nito na kumbaga mukhaan nilang nakikita yung Wall of Jericho, yung problema nila sa buhay nila, yung obstacle nila sa buhay nila, pero kailangan nilang ma-overcome yon para makuha yung victory na yon. Baka ito na yung sagot sa problema mo ngayon, kapatid. Baka yung mga Wall of Jericho mo, ito na yung sagot sa problema mo para mapabagsak mo yan. Paano ko kaya mapapabagsak itong Wall of Jericho na ito? So, isipin natin kung sino yung mga Wall of Jericho natin. Isipin natin kung ano yung Wall of Jericho sa buhay natin. So, how to make our walls down flat? Paano ba natin ito mapapabagsak? So, sabi po dito sa una, Israel had a problem. So, lahat po tayo may problema. So, Israel had a city to conquer. Yan yung problema po nila. As we go through life, we too have obstacle to face that seem impossible to overcome. So, maging tayo din po sa buhay po natin ito. Marami rin tayong hinaharap sa buhay natin na napaka-imposible na i-overcome. Pero sinabi ng Panginoon, we must learn not to look upon the obstacle as dead ends. Huwag daw po natin titignan yung mga problema natin o yung mga pagsubok natin na katapusan na ng buhay po natin, katapusan na ng pag-asa po natin, but as opportunities for the Lord to work in our lives. So yan naman pala, ito na daw po pala yun, na ito dapat tignan po natin kung dumaranas man tayo sa matinding pagsubok, it is an opportunity for the Lord to work in our lives. Baka mamaya kapatid, may problema ka, ikaw lang kumikilos sa buhay mo. Baka mamaya kapatid, dumaraan ka sa pagsubok, baka ikaw lang ang gumagawa niyan. Kaya nga, andiyan ang ating Panginoong Hesukristo to work in our lives. Siya mismo ang gagawa para malagpasan natin ang ating mga pagsubok. So Jericho is known as the oldest city in the world in Joshua's day. It was surrounded by a system of 2 massive stone walls. So ayan po yung Wall of Jericho. So meron tayong inner wall, outer wall, at saka outer retaining wall. So sa outer wall, meron daw po yung 6 feet thick, so napakapal po nun, and 20 feet high. So sobrang taas. Sa inner wall naman po, meron po tayong 12 feet thick and 30 feet high. So kung i-imagine natin, sobrang kapal, sobrang haba, di ba? So yun po yun. So between the walls, ito naman po yan, yung outer retaining wall, meron siyang 15 feet wide. So, di ba, sobrang haba po nun na talagang pababagsakin nila, pero napaka-imposible. Kung tatansyahin po natin yan, baka Buong Aguilar po ba? Hindi naman siguro. Baka sobrang laki. Hindi lang itong lugar na ito. Baka sobrang laki ng sakop niyan sa buhay natin. At ganun din po tayo mga kapatid. Baka meron din po tayong sobrang kapal na problema natin. Hindi yung katabi mo Baka meron sobrang laki ng mga nakaharang sa buhay po natin. Kaya po hindi natin makamit yung tagumpay. At katulad din po ni Apostol Pablo, meron din siyang obstacle na
na pinagdaraanan na kung saan yung tinik sa kanyang tagiliran. Yun yung kanyang obstacle na talagang sinisikap niya, idinadalangin niya sa Panginoon na ito ay mapagtagumpayan niya. So yun po yung marami, katulad din ni Pablo na talagang meron din siyang pinagdadaanan. At alam ko, kayo din po may mga pinagdaraanan. Hindi ko man po alam, pero ang Diyos ang nakakaalam kung ano po iyon. So yun po yung problema ng mga Israel. Yan po yung wall of Jericho na po yan. At pangalawa naman po, Israel had a promise. So dito, God promises the victory before the battle is ever fought. So may pangako na kaagad ng Panginoon bago sila sumalang sa labanan. May pangako na ang Panginoon na ibinigay sa bawat isa sa atin para pagdating ng pagsubok sa buhay po nating ito, alam na natin na meron ng ibinigay, given na yung promise ng Lord. At ito po yung salita ng ating Panginoong Hesukristo. At katulad po nila Joshua, nung pagkakita nila sa wall of Jericho, napanganga po sila doon na kung saan, grabe, napakakapal pala, napakalaki pala nun. Pero ang Diyos na ito, He has a word of comfort for their hearts. Nasabi ng Panginoon, magtatagumpay kayo doon. Magtatagumpay kayo. Ibibigay ko sa inyo yung tagumpay kapag napabagsak nyo yung wall of Jericho na yon. So, alam na nila yung conclusion kagad. Di ba ang conclusion, pandulo po yun. Alam na kagad nila yung mangyayari na magtatagumpay sila kahit hindi pa nila ginagawa yung instruction ng Lord sa kanila. So, alam na nila yung conclusion dahil sinabi na mismo ni Yahweh yung pangako niya dito sa mga Israel na kung saan makakamta nila yung promised land na yon. Kung bago sila pumunta doon sa battle na yon, meron ng promise kagad. Katulad din po sa atin, given na rin yung promise ng Lord sa buhay po natin, pero minsan nakakalimutan natin. Minsan kapag meron tayong nakakaranas tayo ng kawalan sa buhay natin, given na yung promise ng Lord na He will supply all our needs. Pero minsan, saan pa po tayo tumatakbo? Saan pa po tayo naghahanap ng tulong? Saan pa po tayo naghahanap na talagang masasandalan po natin? Na alam naman natin na ang ating Panginoon, He has a full of promises. Punong-puno ng pangako ang ating Panginoon. So what are those promises of God to you? Ano-ano po ba ito? So unang-una, sabi po dito, we have His promise that our weapons are powerful through God. Meron pong pangako ang ating Panginoon na kung saan yung weapon na gagamitin natin ay napakamakapangyarihan dahil ito ay nagbumula sa ating Panginoon. Sinabi sa 2 Corinto chapter 10 verse 4 to 5, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makansanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran, sinusumpo ko ang lahat ng mga pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. So meron ng sandata na ibinigay ang ating Panginoon at ito po ay nagbumula sa ating Diyos. Sabi niya, kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang sanlibutan. So minsan tayo, kapag tayo nagkakaroon ng problema, ano po nga yung ginagawa po natin? Minsan sa sariling lakas po natin, minsan hinahanap po natin dito sa sanlibutan na ito. Minsan na talagang hindi po natin hinahanap sa Diyos yung kasagutan sa lahat sa buhay po natin ito. Kaya nga we have His promise that our weapons are powerful through God. At pangalawa naman po, we have His promise that our battles have all been arranged by the Lord. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So yung mga panandalian na pinagdaraanan po natin, pagdating ng araw, sabi niya, magbubunga yan ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So promise ng Lord. So ibig sabihin, yung mga pinagdaraanan natin, mga pangakon po natin, hindi po ay, mga problema po natin, hindi po yan mananatili sa buhay po natin. Kasi sabi niya, panandalian, di ba? So
So, ibig sabihin, dadaan lang yan, madali lang yan, panandali ang kapighatian na ating pinagdaraanan. Sapagkat ang Panginoon, He has a plan for us not to harm us, but to give us hope in the future. So, yun yung pangako ng ating Panginoon na every time we have battles, na tayo ay dumaraan sa mga labanan natin sa buhay po natin, naka-arrange na yan ng ating Panginoon. Kumbaga, talagang ang Panginoon, planado na yan ng Lord. Amen? Diba kung sa mga magnanakaw nga po, planado nila kung paano nila, paano nila aakyatin yung bahay. Talagang pagpaplanuhin nila yun. What more pa kaya sa Panginoon, diba? Na siyang may likha ng buhay natin, na siya na talaga nakakabasa ng puso at isip po natin. Kaya planado na ng Lord yan. Kaya kapatid, huwag kang matakot dahil that was a promise of God. Na pangatlo po, we have His promise that our ability is limited only by our faith. So kapatid, baka mamaya yung lakas mo, ginagamit mo sa iba, pero sabi dito, limited lang yung buhay mo, yung ability mong iyan. Through our faith, sa ating pananampalataya lang sa ating Panginoon. Sapagkat sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. So sa Panginoon pa rin, di ba? So ang Diyos talaga, He is our powerful weapon sa buhay po natin ito. Walang iba kundi si Jesus Christ, na ang ating Diyos na siya lamang po ang matatakbuhan po natin. Sabi na maaari nating hilingin, isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. May faith ka may pananampalataya ka sa Panginoon, kaya makakamtan mo yung pangako ng Lord o yung tagumpay sa buhay mo kapag ikaw ay nagtitiwala kay Yahweh. Kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ikaapat po, we have His promise of power in the day of battle. So, bibigyan kanya ng lakas doon sa labanan mo. Sapagkat sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10, sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sabi niya, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon. Like David, di ba? Kung paano niya natalo si Goliath. Diba po? Through Yahweh din po. Sa lakas, sa kapangyarihan din ni Yahweh. Dahil siya mismo, di ba, napakalit niya at si Goliath sobrang laki, di ba po? Kung titignan po natin, hindi niya kayang pabagsakin yon. Dahil sa lakas na ibinigay sa kanya ni Yahweh, dahil sa kapangyarihan ni Yahweh, kaya niya napabagsak yon. Even as mga kapatid, kahit gaano pa kalaki yan, kahit nasabi mo, natatakot ka, sabi mo, naduduwag ka, basta may Diyos ka, may tagumpay ka. Amen? Basta merong Hesukristo ka, meron kang tagumpay, mga kapatid. At ikalima naman po, we have His promise of ongoing victory. So, ongoing victory. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yan na po na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kapatid, ano mang pinagdaraanan mo, ongoing yan. Yung tagumpay mo, nandyan pa rin yan. Basta ikaw, kapatid, nasa Panginoon ka. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay tagumpay sa buhay pa natin ito. Ika-anim, we have His promise that we will never fight alone. Hindi ka mag-iisa, kapatid, dahilan nandyan ang Panginoon. Kaya nga sabi niya sa kanyang pangako sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi ka iiwan ng Lord, di kanya pababayaan. Kung sa mundong ito, iniiwan ka. Kung sa mundong ito, pinababayaan ka. Pero ang Panginoon, never. Never kanyang iiwan, never kanyang pababayaan. Kung sa mundong ito, walang forever, pero sa Panginoon, there is forever. Amen? Sa Panginoon, kaya He will never, hindi po tayo mag-iisa sa labanan. Pero kapatid, wag ikaw ang mangiiwan
sa Lord. Yun ang masakit eh. Ang Lord nandiyan, pero tayo minsan iniiwan natin ng Lord. Andiyan ng Lord, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayan, pero ikaw naman yung nagbe-break sa promise mo pagdating sa Panginoon. Lord, iwanan muna kita. Lord, pabayaan ko muna yung ministry ko pagdating sa iyo. Minsan, unfair tayo pagdating sa Lord, kasi given na ito eh, yung promise ng Panginoon. He will never leave us or forsake us. Pero tayo po kaya, iwan kaya natin ng Lord? Pababayaan kaya natin ng Panginoon? So, tingnan po natin sa buhay po natin, di natin makakamtan yung promise o hindi natin makakamtan yung tagumpay kapag iniwanan mo ang Panginoon. Amen? Sabihin mo nga, hindi kita iiwan, Lord. Hindi kita iiwan, Lord. Talaga? Amen. Praise the Lord. At ikapito naman po, we have His promise that when the battles are ended, we will celebrate the victory in His presence. So kapag tapos na yung mga pagsubok natin, yung mga battles natin, sabi dapat doon, kailangan natin mag-celebrate sa tagumpay natin through His presence. Kaya nga sabi sa kanyang salita sa John 14:13, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. So ito na po, binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Ano mang hilingin natin sa ating Ama sa pangalan ni Jesucristo, gagawin niya para ito ay makamit po natin at maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, kung nagtapos man ang mga problema po natin, kailangan ikaw nagsa-celebrate ka kasama ni Jesucristo. Hindi yung kapag may problema ka, takbo ka sa Lord. Pero pagka wala kang problema, na resulta na ng Panginoon, minsan tumatakbo ka na palayo sa Lord. Diba? Magkaiba po yun. Minsan pag may problema ka, tumatakbo ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong. Pero kapag na-resolve na yan, tumatakbo naman tayo palayo sa Lord. So, unfair din po talaga ito sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Kaya anumang mga prayers po natin, gagawin yan kapag tayo ay patuloy na nanatili sa ating Panginoong Jesucristo. So, as we face the world cities in our life, yung mga pagsubok po natin sa buhay po natin, kailangan matutunan po natin na manalig sa Diyos. At higit sa lahat, we must trust Him for our victory. Amen. Tayo magtiwala sa victory ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Diyos, Jesus did not save you for you to be defeated. Hindi nagpapako ang Panginoon sa krus para lamang tayo ay maging defeated. Kaya nga victory yun eh. Yung nagpapako siya sa krus, victory ang ibig sabihin nun, hindi defeated. He saved you for the victory and He will be there all the way to help you secure for His glory. So ibig sabihin, nakasecure na yung buhay mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. He saved you for the victory. Dapagkat lahat tayo ay napagtagumpayan ng Panginoon. Dapagkat lahat po tayo napagtagumpayan ng Panginoon sa mga kasalanan po natin. Amen. Kaya nga, meron pa bang trials? Meron pa bang mga pagsubok sa buhay po natin? Meron pa bang problema sa buhay po natin? Pero sa kabila niyan, meron din pong tagumpay. Amen? Kung may problema, may tagumpay. Kung may pagsubok, may tagumpay. At higit sa lahat, kung may Kristo ka sa mga pagsubok na yan, merong tagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At ikatlo naman po, Israel had a partner. Meron silang pong partner. At ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Israel's partner is none other than God Himself. Ikaw kapatid, sino ang partner mo kapag ikaw may pagsubok? Sino ang kasama mo kapag ikaw dumaraan sa problema? Sino ang kasama mo kapag ka ikaw naguguluhan ka na sa buhay mo? So He was in absolute control of the battle. He was leading them and He was the guarantee of their victory. Ang Diyos na ito, siya po yung nagli-lead sa kanila na kung saan maghahatid sa kanila sa tagumpay. So kapag tayo kaharap po natin yung mga problema po natin, obstacles natin sa buhay po natin ito, alam nyo po na meron din pong pagpapalayan sa buhay po natin ito. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 28 verse 20,
Ano pong sabi po noon? Ako'y sasama sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I will be with you until the end of this age. At yun nga po, He will never leave us nor forsake us. At sinabi ng kanyang salita, if God is with us, who can be against us? Kung ikaw ay panig sa Diyos, sino ang laban sa atin? At higit sa lahat, ang lahat ay magagawa ko sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya no more trials, no more problems na magpapabagsak sa atin dahil alam natin ang Diyos na pagtagumpayan niya na yan, mga kapatid. Kaya higit sa lahat, kailangan meron po tayong itong 2 weapons na ito na ibinigay ng Panginoon. Una po doon, the words of God. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. So ito po yung ating weapon, the words of God. Sabi ko nga kanina sa inyo, given na ang promise ng Panginoon, ikaw na lang ang kulang, basahin mo na lang ito. Ikaw na lang ang kulang, yung time mo pagdating sa Panginoon, basahin mo na lang ito dahil ito po yung great weapon po natin. At pangalawa naman po, through prayer, sa ating pananalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat God has promised that He will hear our prayer. Sabi ng kanyang salita sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. So tayo ay sasagutin ng Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon. Hindi yung, di ba, minsan tayo kapag may tumatawag sa atin, hindi mo sinasagot. Di ba po? Hindi tayo katulad ng Lord na kapag may tumatawag sa atin, hindi natin sinasagot pag unknown number. Di ba po? Pero ang Panginoon, kahit sino tumawag sa Kanya, sasagutin niya. Kaya kunin niyo po itong phone number ng Lord, Jeremiah 33 verse 3. Tawagan niyo po sa cellphone niyo, baka sagutin ka ng Panginoon. Amen? Kaya ano man po yung mga prayer niyo, baka sagutin niya ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ito, He has a promise that He will answer our prayer. Na ang Diyos na ito, siya yung sasagot sa lahat ng ating mga panalangin. At higit sa lahat, tayo ay tutulungan niya sa ating panalangin. Sapagkat sabi po sa Romans chapter 8, verse 26 to 27, sabi po doon, hindi tayo marunong manalangin, pero merong banal na espiritu na ipinagkalob sa atin na siya ang dudulog sa ating Panginoong Hesukristo. Na kahit di ka marunong manalangin, basta buong puso mo yan sinasambit sa ating Panginoon, maririnig at maririnig ka ng Panginoon. And lastly naman po, Israel prevailed. So dito na po, nagprevail, nagtagumpay na ang Israel, na kung saan Israel marched in the city in obedience to the Lord and they prevailed. So dito po nagmarch sila doon. Yan nga po yung sinabi po dito na instruction, in 6 days kailangan nilang palibutan po yon, lalakarin po nila yon. So sabi doon ni Joshua, walang sino man magsasalita, walang sino man kumbaga kokontra, basta sumunod sila sa instruction ng Lord, magtatagumpay sila. So ginawa po nila yon, araw-araw, 6 days. So dito po, alam niyo po, kung titingnan natin yung Wall of Jericho na yun, may mga kalaban po sila doon. Talagang binabantayan yung Israel kung saan sila aatake, kung saan papasok itong Israel na ito. So binabantayan sila. So hindi lang sila naglalakad doon ng paisi-isi lang. Kumbaga meron ding kalaban sila na kailangan nilang mapagtagumpayan. So they marched and repeated it in 6 days. So yun nga po, on the 7th day naman, na kung saan nila pinalibutan nila yon ng 7 times. Amen? So kung saan doon po sila sumigaw kay Yahweh. Doon po sila sumigaw ng great shout na talaga. Hindi po ito yung shout na kung saan attacking, kumbaga i-attack mo yung mga kaaway mo. Hindi po yun yung sigaw nila. Na kung saan, di ba, yung mga ganun, yung kung saan mag-a-attack ka. Hindi po yun yung sigaw nila. Hindi rin po ito yung sigaw ng takot. Hindi rin po ito yon. Pero ito po yung sigaw nila na kung saan yung pagpupuri sa Panginoon dahil binigay na sa kanila yung tagumpay na nagmumula kay
kay Yahweh. That was a shout, yung pagpupuri. Kaya mga kapatid, mahalaga talaga yung nagpupuri tayo sa Panginoon, yung talagang binibigay natin yung the best worship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, meron tayong pagsamba, meron tayong pag-aawit pagdating sa Panginoon dahil alam natin nagtagumpay ka sa oras na ito. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Sayang nga lang wala yung mga ibang kasamahan natin, hindi sila nakapagtagumpay. Amen? Pero ikaw ngayon kapatid, nagtagumpay ka kasi nandito ka, nagpupuri ka sa Panginoon. That was a shout of victory sa ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po, doon na bumagsak yung wall of Jericho. Na kung saan doon na po na-destroy, nawasak itong wall of Jericho na ito kapatid. Kaya sa pagpupuri mo, baka doon na rin babagsak yung problema mo. Baka sa pagpupuri mo, doon na rin babagsak anumang pagsubok na meron ka sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag kang magsasawa na magpuri sa Panginoon. Huwag kang magsasawa na sumunod sa ating Panginoon. Dahil yan merong kalakip na tagumpay na nagbumula sa ating Panginoong Hesukristo. That was a victory sa ating Diyos sa buhay. Amen. Ibinigay na yan ng Diyos sa atin Ipinagkaloob na yan ng Panginoon. So ito po yung mga reason kung bakit na-experience nila yung victory. Una po, they had a word of God. Meron po silang salita ng Diyos. Yung nga po, sinunod nila yung utos ni Yahweh. They believe in God. Unang-una pa lang, naniwala na sila na kahit napaka-imposible, naniwala na sila sa Diyos. Katlo, they acted in faith. So, nanampalataya sila. Pero minsan sa atin, hindi tayo nananampalataya. Basta sinabi ng Diyos, panampalatayaan mo yan, gagawin ng Diyos yan. Basta sinabi ng Diyos, manampalataya ka, gagawin ng Diyos yan. So, ikaapat, they did it in God's way. Sa pamamaraan ng Diyos, hindi in our own way. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating karunungan, hindi lamang sa sarili nating pamumuhay na ito. Kumbaga, sa ating Panginoong Hesukristo, in His way. So, ikalima, God gave them victory. Kaya nakamit nila yung tagumpay dahil ginawa po nila ito. May words of God sila, nanampalataya sila sa Panginoon, naniwala sila sa ating Panginoon, at alam nila ang Diyos ang gagalaw sa buhay nila ito. So, what kind of walled city are you facing right now? So, ano po ba yung mga nakaharang? Ano po ba itong walled city na ito na kinakaharap natin sa oras na ito? Ano po ba yung mga makapal na problema na pinagdaraanan natin na kinakaharap natin ngayon? Does it appear to be unconquerable? Ito po ba na makoconquer natin, mapapagtagumpayan po natin ito o hindi natin mapapagtagumpayan? O do the walls look too high and thick? Minsan, tinitingnan lang natin physical eyes, hindi sa ating spiritual eyes. Jesus did not save you for being defeated. Will there be trials, but there will be victory. May pagsubok man, may tagumpay na ibinigay ang Panginoon. So, yan lamang po yung nais ko po na ibahagi sa inyo mga kapatid. Na sa oras na ito, baka may pinagdaraanan ka ngayon. Baka may pagsubok ka ngayon na minsan gusto mo nang bumitaw pagdating sa Lord. Gusto mo nang lumayo pagdating sa Panginoon. Sinasabi natin minsan, Lord, di ko na kaya. Lord, mabigat na. Lord, sobrang kapal na ng problema ko. Sobrang laki na ng problema ko. Diba? Minsan, sumusuko tayo sa ating Panginoon. Pero lagi po nating alalahanin na maraming pangako ang Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Lagi nating alalahanin na ang sa Panginoon, tulong niya'y sapat sa ating lahat. Inanyayahan ko pa na tayo'y magsitayo sa presensya ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malay mo, o hindi natin sabihin na malay, gagawin ng Lord ito. Baka sa pagpupuri mo, kapatid, bumagsak
anumang pinagdaraanan mo, anumang problema mo. Sabi doon, they shout praise. They shout praise to God. They worship Jesus dahil nakamtan nila yung tagumpay. Sasabihin ko sa iyo ngayon kapatid, nagtagumpay ka na. Kaya huwag kang matatakot, nagtagumpay ka na. Kaya huwag kang manghihina, nagtagumpay ka na kapatid. Because you have Jesus in your life. Meron kang Diyos. Magtiwala ka sa ating Panginoon. At ibubukas ang pag-ibig niyang tulong. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Yes, ang Diyos ay ito. Rearrange your life. Rearrange the plans in your life, kapatid. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang mawawalan ng pag-asa because meron tayong Diyos. Meron pa tayong weapon. And this is the powerful weapon. It is Jesus Christ. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan, ikaw ang Diyos na nagpangako sa amin ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang nagpangako sa amin, Panginoon, ng kasagutan sa lahat ng aming mga buhay, Panginoon. Magtiwala ka kay Jesus. Tabi ka kung naghihintay sa pangako ng tulong. Tiwala ka sa Panginoon. Purihin sa Diyos. At ibubukas ang pag-ibig niyang tulong. Magtiwala ka. Purihin natin siya. Awitan mo natin ang ating Panginoon. Sabi ka kung naghihintay sa pangako ng tulong sa buhay ko. Salamat sa iyo, Diyos. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, for the victory. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon Jesus. Nariyan ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pangalan ng lakas. Salamat, Panginoon, for the given promise of us. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Una ng pasasalamat ng aming mga buhay, Panginoon, sa ginawa mo. Salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw pa lamang, Lord, sapat na sa aming mga buhay. Lord, you are everything. Lord, sa aming buhay na ito. Lord, ikaw ang sapat na tulong. Ikaw, Panginoon, you are more than enough, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa tagumpay, sapagkat alam po namin, Lord, sa krus pa lamang, Panginoon, na pagtagumpayan mo na ito, God. At sa oras na ito, sa ngayon, Panginoon, alam namin, Lord, pinagdaraanan lamang namin ito, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na mananatili hanggang dulo, Panginoon. Nandoon ang tagumpay na nagmumura sa ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag ka magsasawa sa ating Diyos. Huwag ka manghihinawa sa ating Panginoon. Huwag ka mawawalan ng pag-asa sa Panginoon. Dahil merong tagumpay at doon hinihintay ka na, Panginoon, sa tulong iyon, sa buhay na walang hanggan. Hinihintay ka ng Diyos. Kaya kapatid, huwag kang magsasawa. Huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa mga salita mo sa oras sa ito, God. Na alam namin, Panginoon, sa buhay namin ito, God, ikaw ang may kontrol. At sa iyo po namin isinusuko ang buhay na ito, Panginoon. Sa iyo po namin isinusuko ang lahat-lahat sa buhay po namin ito, Panginoon. Sapagkat sabi mo, we can do nothing apart from you, Panginoong Jesus. Lord, wala talaga kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Wala talaga kaming magagawa kung kami
pahawakan ang lahat ng mga narito, Panginoong Jesus. Salamat sa mga anak ko na patuloy, Panginoon, nagsisikap na dumadalo sa gawain ito, Panginoon. At alam namin, Lord, you have a plan for them, Panginoon. Lord, yung plano mo sa kanila, merong katagumpayan. Ito ay buhay na walang hanggan na ibinibigay mo sa mga anak mo, Panginoon. At Lord, mas lalo mo silang patatagin, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, O God. Lord, mas lalo mo sila, Panginoon, pag-alapit pagdating sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, sa iyo po namin pinapaselyohan ang lahat ng mga anak mo na narito, Panginoon. Lord, ano mang trials, ano mang problem, Panginoon, pagsubok sa buhay o labanan, Panginoon, it is defeated, O God. Sapagkat you are a victorious Jesus. You are a victorious God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan, O God. At Lord, sa pag-uwi po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos sa mag-ingat sa lahat ng mga anak mo, Panginoong Jesus. At Lord, hindi makakalimutan ang ginawa mo, Panginoon. Hindi makakalimutan ang mga pangako mo, Panginoon. Hindi makakalimutan ang mga salita na ibinigay mo sa amin sa oras sa ito. Lord, muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas sa papulit pagsamba. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa bawat isa at